bahay na nakatirik sa lupa. May isang bubong, may munting hardin. Parang bahay kubo. Ito ang karaniwan nating konsepto ng bahay. Pero tila tuluyan na itong nabago. Dahil sa ilalim lang ng iisang bubungan, pwedeng magkaroon ng maraming tirahan. Ito ang buhay kondo. Para bang isang araw lang, nagising tayong lahat dito sa Metro Manila at pagtingala natin sa kalangitan. Tumambad na sa atin ang mga nagtataasang condominium building. Sa mga mall, kaliwat kanan ang mga ahente, nagse-sale stock ng kanilang mga condo unit. This one is located in Gilmore, New Manila, Quezon. And it's fully furnished. Pagtingin mo naman sa mga billboard, dyaryo, magazine, pati na sa internet, lahat nang hihikayat na tumira na lamang sa kondo. Yung fact na nakatira ka sa residential condominium building, hindi lang yan all glamour, hindi lang siya all parang mayaman ka or tasteful ka. Kaya siya dumadami is because of its convenience. Talagang namang convenient siya dahil lahat nasa loob na, lahat ng kailangan mo, secured ka. Ang numero unong panghatak ng ilang condominium ngayon, ang kanilang mga naiibang disenyo at tema. Ang kondo na ito sa bandang south, sa unang tingin, mukhang sosyal na resort. Ang kanilang tema, Hawaiian. Ang pangalan ng mga building, Honolulu, Maui, Anahola at Lanikai. Lahat mga isla sa Hawaii. Aakalain mo tuloy na araw-araw kang nakabakasyon. Parang nakatira ka sa isang resort, maaliwalas yung pag nasa unit ka. So parang maganda yung view or ambience. Nakaka-relax ang itsura ng landscape. At ang security, round the clock. Makukulay ang loob ng mga unit. Bulaklakin ang mga disenyo. Kasi nakarating na ako ng Dubai, nakita ko yung mga location doon, maganda. Parang nasa ibang bansa dito. Tila gumagaya ng araw tayo sa estilo ng pamumuhay ng mga progresibong bansa katulad ng Japan, Singapore, France at Amerika kung saan usong-uso ang condominium. Karamihan kasi ng mga house and lot ngayon matatagpuan na sa labas ng syudad. Masyadong malayo para sa mga nagtatrabaho sa lungsod. Habang ang mga condominium sa Metro Manila, ipinagmamalaking nasa sentro lang sila ng kabisera ng Pilipinas. Malapit sa mga mall, business center at mga pasyalan. Yun nga lang, ang kapalit naman ng convenience na ito, naglalaro mula 1 million hanggang 25 million pesos. Depende sa laki at lokasyon ng unit. Ang building na ito, ang presyo kada unit mula 38 hanggang 114 million pesos. Yung kalidad ng mga materyales na ginamit sa building, yung design technology na gumamit ng pinakamatibay na konkreto para sa kaligtasan ng mga nakatira dito, yung location ng tower na nasa kanya yung pinaka-prime location. Meron din itong gym, chapel, swimming pool, meron pang helipad. Karamihan sa mga nakatira rito, celebrities, katulad ni na Senator Manny Villar at Senator Dick Gordon. Ayon sa architect at urban planner na si June Palafox, huling bahagi pa raw ng dekada 80 nung lumaganap ang mga condominium. Yung dahil tumaas yung land value, dapat ma-maximize mo yung gamit ng lupa, so mag-high rise ka. Nangyayari ngayon, kung masyadong mataas na yung land price, presyo ng lupa, tapos magpatayo ka mababang building, luging-lugi ka. Sa pagsulputan ng mga kondominium, marami rin ang nabigyan ng trabaho. Katulad ni Russell, real estate agent. Kada buwan, nakakakota raw siya ng 3 hanggang 5 condo units.
meron siyang porsyento sa bawat benta. Sa condo, hindi naman ganun kahirap. Lahat ng ibang mga client ko nakuko sa mall. Tapos pag napresentan ko, magugustuhan nila yung project, magkita yung mga model units, ma-amaze sila. On the spot, nag-reserve po sila. Thank you, Waz. Pero madalas man siyang makabenta. Hindi po kayo. Nangungupahan lang si Russell ng isang studio-type na apartment sa Quezon City. 5,000 lang yung rent ko dito, pero plus ano pa yun, wala pa yung ilaw tsaka kuryente. Umaasa siyang balang araw, makakaipon din siya para makabili ng sarili niyang unit. Pangarap ko rin tumira sa condo, di ba? Pag nasa condo ka, yung lifestyle mo, parang sosyal. Ngunit ang talaga raw target ng mga ahenteng katulad ni Russell, mga OFW. Si Willie, mahigit 20 taong nagtrabaho sa Amerika bilang computer programmer. Nung nakaipon, ang naisip niyang investment, condo unit sa Pilipinas. 1.2 million pesos ang bili niya sa kanyang unit. Pero sa halip na tirhan ito ni Willie, pinarerentahan na lang sa halagang 25,000 pesos kada buwan. May naging tenant na foreigner dito. Meron ding mga estudyante. Meron naman na bakasyonista lang from abroad. Nirerentahan nila ng weekly. Kalimitan nga lang puna sa mga condominium, mahal na ang bayad. Hindi mo naman pagmamay-ari ang lupa. Masyado ring maliit ang espasyo para sa milyon-milyon nitong presyo. Higit sa lahat, marami rin ang natatakot tumira sa mga high-rise condo unit. Paano na lang daw kapag lumindol? Pag nagkaroon ng earthquake, mas maraming babagsak na building, yung mga low-rise. Kasi yung mga low-rise na struktura, hindi gumamit ng arkitekto, hindi gumamit ng structural engineer, hindi nagtanong sa PhilBook saan yung mga fault line. This is where our family has always had a home. Ang ancestral house ni na Sylvia sa Santa Ana, Manila, kanlungan ng mga sugatang sundalo nung panahon ng Hapon. Pero naibenta nila ang lupa sa isang real estate developer. Huli na nung nagdesisyon silang bawiin ito para sagipin ang kanilang makasaysayang bahay. Nito lamang Abril, tinibag na ang bahay ni na Sylvia para patayuan daw ng kondominium. Araw-araw, lumalakad ako dito, going to the church, to our office, and back to our home. And I was watching them demolish. Masakit po, masakit at nakakalungkot kasi we tried everything to advocate to preserve that house. May mga nasagasaan din ng mga historic sites or mga structures. May ilang developers kasi na nakakabili ng mga malalaking parcel ng lote, ng land, ay pino-convert ito sa mga condominiums or shopping center. Susunod, condo living. Ito nga ba ang bagong lifestyle ng mga may pera ngayon? Ang tanong, paano naman ang mga simpleng Juan de la Cruz? Kaya hindi na ako dito sa aparador namin, nakahang siya para yung kama namin magkasya.